executive secretary. There were orders na kinakailangan natin gawin dahil kailangan nga ng pagbabago na hindi dapat kasi nangyayari kasi unang-una maraming leakages, maraming intriga, maraming nagsisiraan. Ayaw natin mo. Dapat yung PCO. Hindi ko sinasabing galing sa loob yan. Pwedeng manggaling din sa labas. Pwedeng manggaling din sa loob. Pero dapat confidential lahat ng orders, lahat ng papeles dito. We treat it as confidential. J. Ruiz na may insidente ang ahensya ng leakages o pagkalat ng mga sensitibong impormasyon na dapat ay confidential. Ayon kay Ruiz, isa ito sa mga dahilan kung bakit pinagsumite ng courtesy resignation ng mga presidential appointees ng PCO. Bukod sa mga leakage, inamin din ng kalihim na may nangyayaring intrigahan at siraan sa loob ng ahensya, bagay na nakaapekto sa kanilang trabaho. Kaso mo, mga kotsero, in this person's pursuit to become the secretary, lahat ng naa-appoint, binibiran. In fact, mga kotsero, meron ng chismis na nahuli siya na naninira. And in fact, parang ito pa nga yung dahilan kung bakit umalis yung dating secretary. Nabanggit natin, nung fresh na fresh pa yung balita, na naglabas ng utos si E.S. Bersami na magkaroon ng cleansing sa Presidential Communications Office. The Purge, guys. Basahin natin uli yung balita dyan. Palace orders incumbent PCO executives to submit courtesy resignation. Nagulat tayong lahat. Parang, bakit? Bakit may ganun? Oo, pero ako happy ako nun. Kasi maraming Tomb Raider sa akin dyan. Ginamit nila akong pangsangkalan. Ginawa nila akong pangsangkalan ng mga pangarap nila. Kung wala kami, wala kayong kwenta, PCO. Tapos kami yung sinantabi, di ba? Alam nyo, ito pa isa pang sama ng loob ko sa Marcos admin. Pero hindi ko hinahayaan na makaapekto sa pananaw ko sa kanila. Ang pinaka nag-ingay sa kampanya ay vloggers. In fact, ginamit kami ng current PCO bilang taga-cover ng kampanya. Simula day 1 hanggang katapusan ng kampanya, kami. Itong pinakamalala. Malalaman mo na kaya pala nagkakatanggalan sa PCO ay dahil may issue ng leakage. Leakages sa PCO, isa sa dahilan kaya pinagbitiw ang mga presidential appointees. Yan yung nakakabuisit Naggaling-galingan silang lahat. Tapos sila rin pala yung magtatraidor sa administrasyon. Ito hindi naman sa ini-insert ko yung sarili ko. Pero kung meron mang may dahilan para bumaliktad sa administrasyon, most probably yung mga vloggers yun. Including myself, lalo na ako. Sinunog nila ako. Tapos, etong mga to, nasa loob na kayo Hindi ka sa mga mukha nyo Binigyan kayo ng tiwala ng Pangulo. Tapos, nagli-leak kayo. Ang titigas ng mga mukha. Ang kapal ng mukha O to, pakinggan na natin yung video. Executive secretary. There were orders na kinakailangan natin gawin dahil kailangan nga ng pagbabago na hindi dapat kasi nangyayari kasi unang-una maraming leakages, maraming intriga, maraming nagsisiraan. Ayaw natin mo. Dapat yung PCO. Hindi ko sinasabing galing sa loob yan. Pwedeng manggaling din sa labas. Pwedeng manggaling din sa loob. Pero dapat confidential lahat ng orders, lahat ng papeles dito. We treat it as confidential. Ibinunyag ni Presidential Appointee, Presidential Communications Office Acting Secretary, J. Ruiz na may insidente ang ahensya ng leakages o pagkalat ng mga sensitibong impormasyon na dapat ay confidential. Ayon kay Ruiz, isa ito sa mga dahilan kung bakit pinagsumite ng courtesy resignation ng mga presidential appointees ng PCO. Bukod sa mga leakage, inamin din ng kalihim na may nangyayaring intrigahan at siraan sa loob ng ahensya, bagay na nakaapekto sa kanilang trabaho. At hindi talaga yung mga ganap dito sa PCO Pati yung inintriga. Alam niyo mga kotsero, matagal na nangyayari yan. Kasi meron ho talagang isa dyan sa PCO. Hindi ko sasabihin kung sino Merong isa dyan, ayon sa kwento na nakarating sa akin. Gusto talaga niya maging secretary ng PCO. Clue? Hindi, yung mag-clue. Baka libel ako Masa cyber libel ako, wala akong pambayad. So, gusto talaga niya maging secretary ng PCO. Kasi siguro, nasanay siya na siya yung gumagawa ng mga materyales for PBBM. Di gusto niyang maging maging secretary. Kaso mo, mga kotsero, in this person's pursuit to become the secretary, lahat ng naa-appoint, binibira niya. In fact, mga kotsero, meron ng chismis na nahuli siya na naninira. And in fact,
parang ito pa nga yung dahilan kung bakit umalis yung dating sekretary. Ang sabi sa balita, an ambitious senior government official has reportedly lost her job amid a major transition within her agency as a consequence of her own political maneuvering. Gusto kasi niya maging boss eh. According to the grapevine, AS had her sights on replacing beleaguered boss and attempted to secure the coveted position by driving a wedge between BB and powerful official. Her strategy? Secretly recording PO criticizing BB's performance. AS allegedly sent the audio file to BB hoping to spark outrage and a confrontation between the two. Para mag-away, yung dalawa, isinend niya kay PO, kay powerful official, yung sinend ni AS kay BB yung sinabi ni PO, si powerful official, na hindi raw maganda yung trabaho ni BB. Kaso bumaliktad. AS's plan, however, backfired. The recording didn't stay with BB but somehow made its way to PO, who was furious upon discovering AS's betrayal. Malamang si BB ang magsasabi niyan kay PO. Swift retaliation followed with AS reportedly being shown the door. Alam nyo, meron ng chismis. Kasi nagulat ako dito. Si Cesar Chavez quits as PCO acting chief. I have fallen short of what was expected of me. Wait lang. Parang may something dito. Parang magkakonekta itong dalawa. Parang si beleaguered boss ba ay si Cesar Chavez? Parang Kasi ang ni-record ay ang sinabi ni PO tungkol kay BB. Di ba? Yan ang sinabi So, bawa ako si PO. May sinasabi ako. Talagang si BB, hindi ko minsan kulang sa kulang sa ganito, kulang sa ganyan, kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Ni-record ni AS. Yung sinasabi ko, ni-record. Sinend ngayon kay BB. Siyempre, nagalit si BB. Si BB, malamang, mga kotsero, isesend kay PO. Diba? Sabihin, boss, ano to sinasabi mo tungkol sa akin? Itong si powerful officer, powerful official pala. Baka ang pinagsabihan lang niya nun, itong si AS, si aspiring senior official. O dito ko niya agad, tanggal ka. Wala na akong tiwala sa'yo. Kaya siguro, kasi dahil siguro narinig ni Cesar Chavez yung kritisismo tungkol sa kanya na sinabi ni powerful official, nasabi niya, I have fallen short of what was expected of me. Hindi ko nagawa yung gustong nilang trabaho ko. Parang konektado no? So malamang si beleaguered boss, si BB, ay si Cesar Chavez. Si PO, obviously, it's either PBBM or si ES Bersamin. Either of the two. It's either BBM or ES Bersamin. Ang tanong na lang, mga kojer, sino si AS? May idea ako kung sino si AS. Kasi, basta, merong clue na parang feeling ko ako lang makakakonect nakapag-connect doon sa dalawa. Paano kaya to? Basta may nangyari. Merong event, mga kotsero, wherein itong si AS ay nakadama ng kapangyarihan. Panandalian lamang. Pero nakadama siya. So, anyway, ayun na nga. Hindi ako magko-comment. Ayoko magsabi. Hindi ako magsasabi kung sino. So, ako, mga kotsero, hindi lang ho ito betrayal of the powerful official. Imagine, feeling ko nga, itong taon din to, siya rin na nag-leak sa issue ni ngayon. Sa issue ni yung bagong secretary, J. Ruiz. JB daw to J. Ruiz. Feeling ko siya rin na nag-leak nung nung sinabi na ba't siya na-appoint kumita siya kay PCSO. Nabalitaan niyo ba yun? Sinagot din ni sinagot din ni Attorney Claire kanina yun na yung issue tungkol kay Sec J. Ruiz na siya daw ay consultant ng PCSO, parang gano'n. Feeling ko siya rin na nag-leak nun. Pero sinagot na yon ni Attorney Claire. Buti sinagot ni Attorney Claire. Sabi ni Attorney Claire, wala namang masama doon kasi meron pa siyang 60 days para mag-divest after appointment. Kasi hindi naman gano'n kadali mag-divest, guys. Hindi mo madali mag-divest kasi maghahanap ka ng buyer sa shares mo. Kung majority stake ka, majority shareholder ka. Kung majority shareholder ka, o di kailangan mas malaki yung mayroong bibili ng shares mo. Hindi ko ganun kadali magbenta ng shares, guys. Paano kung abot milyones yun, yung kanyang shares sa negosyo? Hindi ko ganun kadali mag-divest. Itong mga nasa press na to, akala mo naman.
Itong binagsakan ng magkano? 260 million ang shares niya? Eh kung ganito kalaki, saan ka hahanap ng buyer na ito? Pag hiwa-hiwalayin mo to, chop-chop mo yan. 260 million ang shares, oh my God, ang mahal yan. Laki yan. So meron siya 60 days para mag-divest. My goodness, sinong bibili niyan? Totoo, yan ang shares niya. Baka naman, hindi naman siguro ganyang kalaki, 260 million.